Marami sa inyo ang kumukuha ng suporta sa mga magulang, kapatid na nasa ibang bansa. Iyon ang tinatawag na swerte dahil may papagpatuloy ninyo ang inyong pag-aaral. Subalit, kung hindi kayo magsisikap, ay di yun ang hindi swerte. Kaya, ang swerte ay hindi swerte kung hindi kayo magsisikap. At akin rin pong naalaala ang sinabi sa akin ng aking anak noong kami ay naroon sa Canada. Ako po ay tinatanong niya na sa wikang Tagalog, bakit daw po kami ay naroon? Doon kami naninirahan. Samantalang narito naman po ang aming pamilya. Narito po ang mga Pilipino. Bakit daw po kami nandoon? Napakahirap po akong sagutin. Alam po natin lahat kung ano ang dahilan kung bakit ang mahigit 11 milyong Pilipino na sa kabuuang 88 milyong Pilipino ay nasa labas ng bansa. At yan po ang hinahanap natin na malaking pagbabago. Milyong Pilipino ang naghihirap, nakakalungkot kong isipin na napakarami sa ating mga kababayan ang naghihirap sa ngayon. Hindi po madali ang manirahan sa malayong lugar, lalo po at malayo sa pamilya. Na pag nagkaroon po ng kaunting problema, hindi naman po kagad kami makakalipad papunta rito para kayo ay damayan. Yan po ang napakasakit sa aming mga OFW or Overseas Filipino Workers na kung tawagin ninyo ay mga TFC. Ang isa pa pong aking kinalulungkot noong isang gabi po, ang aking 5 taong anak na naririto, kami pong dalawa'y magkasama sa isang kwarto. Tinanong po niya ako, Dad, how come we don't live here? How come I don't speak Tagalog? I don't understand what they are talking about. What is Hainako means? Mga katanungan po na galing sa isang musmos na mahirap pong sagutin. At yan po ay nagugat sa aming paninirahan sa malayong lugar. Meron po akong nais ibahagi sa inyo doon po sa aking pinaninirahan ngayon sa bansang Canada. Isang araw po, nakita ko po sa isang pahayagan, nagbabasa po ako ng newspaper sa harap ng munisipyo, nahihila po ng towing ng truck. Ang sasakyan po ito ay pag-aari ng mayor ng City of Winnipeg. Wait. At nang sumunod na araw po, headline na naman, larawan ng mayor ng City of Winnipeg, hawak-hawak ang parking. Jamie, go get. Yan po ang isang patunay na magandang sistema ng pamahalaan ng Canada, kung kaya po ito ay maunlad. At yan po ang aking hiniling at ng milyong Pilipino na nasa labas ng bansa na sana po tayo ay
ay magkaroon ng isang malaking pagbabago. Hindi po mangyayari ngayon, hindi mangyayari bukas. At maaaring sa 100 taon ay hindi mangyayari ng kabuuan. Subalit ito po, mangyayari po ito sa darating na panahon. At kayo mga graduates, huwag ninyong mamaliitin ang maabot barangay high school, maabot national high school. Dahil tayo ay maraming profesional na nag-graduate dito. Meron na rin tayong doktor, yung aking kaklase, si Dr. Landecho sa Bacuro, ang primera konsihal ng Taal, si Ever Alcantara. Marami po tayong mga nurses, accountant, si Colonel Palomino ng Bacuro. Yan po ay mga kabats ko. At narito nga po kami noong isang linggo dito rin po sa lugar na ito. At kami po ang kauna-unahang batch na nag-graduate sa paaralan ito na nagbalik dito para magtipon-tipon at makilala namin muli ang aming mga naging guro. Maraming salamat po, teacher, sa inyong ipinamahagi sa aming kaalaman. At kayo ang aming pag-asa. At sa sinabi nga po ni Mayor na kayo ang susunod na Mayor, ikinalulungkot ko kung hanggang dyan lang po ang inyong pangarap. Dahil sa pagkakataong ito, ako naman ang mga ngarap sa inyo. Ang gusto ko, kayo ay 173. Ang isa sa inyo ay maging presidente ng Pilipinas. We would like to take this opportunity to give the certificate of appreciation to our guest speaker, Engineer Edgardo Mayuga, for the laudable support, wholehearted assistance, as well as the undying concern, and for being the commencement speaker of Maabot National High School in its 25th National High School, Maabot, San Nicolas, Batangas. Signed, Yolanda Ann Villanueva, Secondary School Principal 1. Thank you so much. That is our guest speaker. Engineer Mayuga, Edgardo Mayuga. At this juncture is the giving of medals and certificates to honor graduates. Natawagan po ng pansin ang ating punong guro, Ma'am Villanueva,